Manalo na, natalo pa para sa OKC. Pinatahimik nga ni Haliburton ang buong OKC sa kanyang game-winning shot. Pacers lamang na sa seryeng ito. Tara't balikan natin ang highlights ng larong ito. At kung baller fanatics ka, don't forget to subscribe para mahaba-haba ang ating kwentuhan. Napakaganda ng pinakita ng OKC. First quarter pa lang, in-start nila ang game ng 7-0 run. Pinangunahan lang naman ito ni Alexander na meron siyang 12 points sa loob lamang ng first quarter. Hirap na hirap nga ang Pacers sa depensa ng OKC, mapalabas o loob man ng paint. Nakapagtala sila ng 19 turnovers sa loob lamang ng first half. Alam naman natin ang strength ng Pacers pagdating sa takbuhan, nakakonvert naman sila ng points. Didikit naman nila ang kanilang laban sa loob ng first quarter. Nakakadikit na nga ang Pacers sa score pero dahil kay Caruso, lumobo na naman ang kalamangan. Nakapagtala naman siya ng 4 points and 2 blocks sa loob lamang ng first quarter. Sayang lang din ang puntos ng Pacers dahil lang sa turnover. Sa Pacers naman ang gumagawa lang ng opensa si Siakam at ang katulong naman nito ay si TJ McConnell. Bago matapos ang first quarter, tumulong din si Hartenstein sa opensa. Nakapagtala siya ng back-to-back layups at ang isa doon ay 3-point play. Natapos nga ang first quarter at lamang ang OKC ng 9 points, 29-20. Pagdating ng second quarter, malapit na magdikit ang score ng Pacers sa OKC dahil sa sipag ng opensa ni Siakam. Ang napakaalat na laro ni Dort sa first quarter ay nagsiklab naman dito sa second quarter. Nakapagtala siya dito ng 9 points sa loob lamang ng second quarter. Gumawa siya dito ng 3 straight 3-pointers para lumobo na naman ang kalamangan ng OKC. Hindi man tumutulong si Haliburton sa puntos pero tumutulong siya sa kanyang playmaking at depensa. Maganda ang nilalaro ni McConnell para bumaba ang kalamangan ng OKC. Pagkatapos ng first half, lamang pa rin ang OKC ng 12 points laban sa Pacers. Nakapagtala nga ang Pacers dito ng 19 turnovers sa loob lamang ng 2 quarters. Pagdating ng third quarter, tumutulong na dito si Haliburton sa opensa. Sa hirap pagpuntos ng Pacers, gano'n namang kadali para sa OKC. Bago matapos ang third quarter, nagkaroon nga ng run dito ang Pacers at 6 na nga lang ang kanilang hinahabol. Pero nakabawi pa rin sa 3 points si SGA at the buzzer. Natapos ang third quarter lamang na siyam ang OKC. Pero pagdating ng fourth quarter, biglang nagiba ang timpla ng hangin para sa Pacers. Biglang uminit ang kanilang mga outside shooting. Sa back-to-back 3 points ni Toppins pati ni Turner, bumaba na lang sa 4 ang hinahabol ng Pacers. At bigla na naman lumobo ang kalamangan ng OKC dahil penalty na nga ang Pacers. Last 2 minutes lamang pa rin ng 9 points ang OKC. Pero dahil sa back-to-back 3 points ni Nesmith and Nembhard, bumaba na lang ito sa 3. Sa final minute ng game, binalik ni Alexander ang kalamangan sa 5. At meron na nga siyang 38 points sa layup na to. Sa last seconds nakapag-run ang Pacers ng 4-0 run at nagmintis pa nga ang jumper ni Alexander. 5 seconds na lang ang natitira sa oras, hindi na nag-timeout dito ang Pacers. Hawak ni Haliburton ang bola at 2 ang kanyang bantay. Tumira nga siya dito ng jump shot to win a game at ayun na nga. At sa huli, na-choke nga ang OKC. Dito nga lang naglamang ang Pacers sa score na 111-110. Lamang na nga ang Pacers na 1-0 sa series na to. Don't forget to subscribe. Thanks for watching.